Ka. At saka yung pinaharang mo, no? Oo, tsaka yung kanyang, pero parang sinasabi niyang defense niya, hindi niya nakita yung convoy dahil walang wangwang. Ibig sabihin talagang mayabang nga dahil otherwise, diba? Kahit walang wangwang, may nauunang hagad eh. Hagad naman yung nagsabi sa kanya, di ba? Pinapatabi ka talaga. Tsaka kahit walang wangwang yan, hindi pwedeng hindi mo alam na PSG yan. Marahaba. Naging pulis ka pa, di ba? Hindi, actually, ewan ko, ba't may ilang tao mahalaga yung oras nila sa iba. Lalo pag nakakainis pag ambulansya dumadaan. Hindi lang nga sila tatabi. Pag nakasingit yung ambulansya, siya pa unang susunod sa ambulansya. Pagkayabang-yabang na nun. Balita mula sa Davao City, 5 mangangalakal ng basura ang patay matapos masagasaan ng isang dump truck sa isang dump site doon ay sa driver ng dump truck. Nagbabagsak lang daw sana siya ng basura nang bigla raw mawalan ito ng preno. Dumaustos daw ang dump truck at bumaga sa isang bulldozer bago tuluyang masagasaan ng mga biktima. 4 naman ang sugatan sa insidente. Sinisisi naman ng lokal na pamahalaan ang may-ari at driver ng dump truck dahil hindi raw tiniyak ng mga ito na maayos ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Humihingi ng tawad ang driver na kinilalang si Delmar Hilazar pero naarap pa rin siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to property. Samantala, 2 menor de edad ang kinandado umano ng kanilang kapitbahay sa isang malahawlang kulungan sa Caloocan City. Naingayan daw kasi ang kapitbahay habang naglalaro ang 2 bata. Sa kuha ng cellphone, makikita ang 5 taon at 2 taong gulang na batang babae sa isang parisukat na steel structure. Nakiusap ang inirereklamo na wag nang maipakita ang kanyang mukha, pero itinanggi niyang ikinulong niya ang mga bata. Sadya raw sumuot sa rehas ang mga bata. Hindi rin daw yon kulungan ng aso, kundi perimeter fence sa entrance ng kanilang building. Sinet up lang daw siya ng magulang ng mga bata. Pero kwento ng mga magulang ng bata, talagang mabagsik raw ang kanilang inirereklamo. Imposible rin daw na makalusot ang mga bata sa rehas dahil lubha raw itong makitid. Nasampahan na ng reklamo ang umano'y nagkulong sa mga bata, pero pinakawalan din dahil sa kakulangan daw sa ebidensya. Ayon naman sa pulisya, maging ang mga magulang daw ng mga bata ay maaaring maharap sa kaso dahil sa kapabayaan. Wait, so yung picture na pinakita yan, hindi yung ebidensya? Ang sinasabi kasi, ang sinasabi nung may-ari niya, sabi niya, talaga namang tinatanggal at pumasok daw yung mga bata. So, tinatanggal niya. Pagkatapos daw, sabi daw sa kanya, sandali, kukunan ko muna yan. Hindi, nakalaki. Hindi, kukunan muna ng picture bago daw. Pero pinadlock niya eh. Hindi, nakapadlock na talaga, pero parang dumaan sa gilid yung bata. So, parang, yun yung sinasabi niya. Kaya dapat buwagin yan. Bawal yung perimeter fence. Bangketa yan. Hindi ba ang perimeter fence around an area na... pero Nangyari niya yung bangketa eh. Ito sa harap eh. Bangketa yan. Bawal yan. Para sa lalagyan ng LPG, no? LPG, actually. Lalagyan siya ng LPG. Baka storage. Oo. Okay, pasadahan naman natin ang mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang kotse at isang pampaserong jeep ang nagbanggaan po sa Pasig City. Kwento na isang saksi, nakikipagkarerahan daw kasi yung jeep. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay, sino nanalo? Nanalo po yung 2 jeep na natutong huminto sa red light. Igan, sugatan ng 4 na pasahero ng jeep habang nasa critical na kalagayan ng driver nito na nakilalang si Olympio Santiago matapos tumilapon sa konkretong kalsada ng Ortigas Avenue, corner Green Meadows Street, Barangay Ugong, Pasig City. Pakaliwa raw sana patungong Green Meadows ang kotseng minamaneho ni Susana Ojeda nang mapangga sa jeep ni Santiago na nagbiting the red light daw. Ayon sa isang nakasaksi, nakikipagkarera umano si Santiago sa 2 pang jeep. Si Ojeda naman walang tinamong malalang sugat dahil agad nag-deploy ang airbag ng kanyang sasakyan. Naharap na ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries ang driver ng jeep. Igan? Lumusod daw sa... Okay, salamat ha, Jay Sabale. Huli naman sa CCTV ang pagkakabundol ng isang motorsiklo sa isang babaeng tumatawid sa isang buradong pedestrian lane sa Green Meadows, Pasig City. Walang takot na nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang babae hanggang mabundol ng motorsiklo. Sa lakas ng pagsalpok ng motorsiklo, tumilapon ang babae. Huminto naman ang rider para saklolohan ang babae. Hindi makikita. Oo, bigla out of nowhere. Naku naman talaga. Oo, you're not supposed to. Ilang sandali dumating ang rescue team para tingnan ang lagay ng babae, katwiran ng babae sa mismong pedestrian lane siya tumatawid. Yun nga lang, burado ng pintura rito at wala rin mga signage.
Samantala, nangako naman ng MMDA na tuloy-tuloy ang ginagawang pagpipintura sa mga pedestrian lane para mas maging malinaw sa mga motorista at maengganyo ring gamitin ng mga tumatawid na pedestrian. Talaga bang meron? Yung sinasabi namin, Burado ibalik ba na yan? yung, Wala. yung trainee sa drive. Kasi wala na talagang kumikilala ng Wala. pedestrian. Wala. Tapos yung mga kumikilala na tumitigil, bubusinahan sa likod dahil tumitigil sila sa pedestrian. Sa ibang bansa, pag nilapag mo yung paa mo doon sa pedestrian, titigil talaga. Tigil lahat. Regardless, no? Regardless. Regardless, kahit na matingkad yung ano Yes. niya, stripes Di niya. ba may batang namatay? Driver nga ni Mayor Junjun Binay nakasagasa. Nasa Nasa pedestrian. pedestrian lane. Uy, tayo namang may mga sasakyan bilang maswerte naman tayong May tayo sasakyan. maginhawa. Bigyan naman natin sila ng pagkakataon na tumawid naman. Minsan naman, Nasa tumitigil sila, pero parang nakikipagpatintero ka pa Correct. rin. Oo. May gumaganon. Actually, galit pa nga yung sasakyan Titigilan doon sa ka, tumatawid. Exactly. Oo, Para bang kung ano, tigil, pag tumawid, Hindi parang kasi hindi ko maabala ka pa. maintindihan yung ano eh. Sa- Magkasunod na pedestrian lane. So pag lumagpas, kunya, tigil ka sa isa, Tigil ko ulit sa susunod. parang mali din yung ibang pagkakalagay ng ibang pedestrian lane. Hindi, tsaka yun ba, pwede talagang tawiran? Kasi parang island na yung, ano na, may mga puno-puno Usually, na. may gap sa gitna. Hindi, yun nga Tapos may pedestrian lane yung ulit sa kung kabilang Green side. Meadows, ano ba yan, along C5? Kasi tuloy-tuloy yun. Sa may Christ the King area. Tuloy-tuloy yun. Ang dami ng sasakyan. Eh, no? Hindi ka naman Ayun, may galing Sa may ano siya eh, kaliwa. may intersection halos eh. Oo, yun na may mga Kanto. galit. Kasi baka mamaya may mga buhay Kaya na mo na pedestrian, malalaman may na patay may ng na pedestrian lane. Kasi diba? may mga natira pa mga 3 linya sa may unahan. Pero burado na yung gitna. Anyway, balitang sports naman po tayo. Nasa Pilipinas ng NBA stars sina Scottie Pippen at Dennis Rodman. Yan ay para sa isang exhibition game ngayong araw kung saan makakatapat nila ang ilang dating PBA superstars. Kabilang sa makakalaro ni Pippen at Rodman ay si Jojo Lastimosa. Ayon kay Jolas, bagamat dehado raw ang PBA superstars, gagamitin na lamang daw niya ang pagkakataon para maging isang basketball fan muli. It's always great to come to a great venue, a great city, great atmosphere that people actually love the game of basketball. And you got some great players up here, and you got some great legends here in the Philippines. Even though they're fat, out of shape, that's cool. Kasabayan namin yung mga players niya, sila Scottie Pippen. Ang totoo nga, di ba yung system namin ng Alaska is the same system na dinadala. So, gusto ko mag-usap kami. Sabihin ko sa kanya, Scottie, you know what? We won 9 championships compared to your 6 running the triangle. Yabangan na to! Game on! Game on! Senator Guiniera. Welcome back, guys. Pero pang ano eh, no, may ganun pa si... May sundot pa. si Dennis Rodman eh. Wow, kakaibang boxing naman ang ginanap sa Tagbilaran, Bohol, guys. Kung saan kalahok ang mga bading. Bago ang laban, beso-beso muna. Pero pagkatapos nito, bakbaka na. May natumba at dumulong. At dahil sa sobrang gigil sa laban, pati referee, aba, nasuntok na nila. Oh, yan na. Sa sobrang competitive, tila wala na rin silang pakialam sa rules ng boxing. Dahil ang iba nagsipaan pa. Labis namang naaliw sa kanila ang mga manonood. Oo, nakakahingal talaga yan. At masakit, Pero ano may sipaan sa boxing? Oh, wow, takbo. Malakas niya. Ay! Nako, UFC. Parang UFC. UFC na. Oh, Wrestling naman. Sinakal, naku. Mexicohan na, take down and tap out. Kaya ang lesson, wag mo agawin ang papa niya. Oo. In fairness sa shot, walang nakita. Sakto lang ang pagkaganon, ha? Talent. Ay, na. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Napangiti siya siguro sa balitang yan. Alamin naman po natin ang pinakauling ulat pa mula sa GMA Weather. Kasama natin ang resident meteorologist Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Salamat, Susie. Magandang umaga po, mga kapuso. Patuloy po nating binabantayan